mga kababayan, ngayon punta naman po tayo dito sa isa pang balita na nakita po natin na kung saan etong si Senator Robin Padilla nagbigay ng talumpati mga kababayan doon po sa naganap na meeting ng PDP Laban. At meron po siyang binabanggit doon na kung saan eto daw si Donald Trump na popular na presidente ginagaya daw po yung diskarte nitong si Duterte sa pamumuno ng bansa. Ano po noong panahon na presidente pa etong si Digong mga kababayan at ngayon ay ginagaya nitong si Donald Trump. So ngayon pakinggan po natin mga kababayan etong naging talumpate ni Robin Padilla dun po sa meeting mga kababayan ng PDP Laban. Ano po, so ito i-play po natin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Sabi dito, thanks at ligtas ka dahil maraming itatanong sa iyo ang ICC. Oo, masaya ako mga kababayan kasi ligtas etong si Senator Bato de la Rosa. Alam nyo, kahit kalaban natin sila sa politika, kahit kalaban natin mga kababayan, sila sa pananaw, especially yung mga DDZ vlogger, kahit kalaban namin yung mga yan, hindi kami yung tipo ng tao na masaya kapag may mga taong binabawian ng buhay. Hindi po kami ganon. Ano po, dahil unang-una mga kababayan, tao lang din naman yung mga yan na katulad natin. Ano po, at hindi natin pwedeng ipagbunyi at ipagsaya na may mga tao na binabawian ng buhay dahil sa mga aksidente. Kung sila nagagawa nilang magpatumba ng tao mga kababayan, tayo hindi natin intensyon na may mga taong binabawian ng buhay at hindi po dapat pagtawanan yon at hindi dapat ikasaya. Ano po, kaya kami, kahit kinikriticize namin itong si Bato de la Rosa, masaya kami kasi buhay po siya. Ano po, at ligtas siya at nasa mabuti siyang kalagayan. So sana itama na lang niya yung mga pagkakamali na nagawa po nila. Sana itama na lang nila mga kababayan yung mga accusation na ibinabato laban po sa kanila at pagbayaran nila yung kanilang mga kasalanan. Ano po, at magsisi sila. Ganun lang kasimple mga kababayan. So ngayon, punta naman tayo dito sa isa pang topic na nakita po natin. Ipagpatuloy natin mga kababayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum. Pagbati po ng pagpapala at awa at siyempre po, una sa lahat, kapayapaan ng ating Panginoon Diyos sa ating lahat. Isa pong hindi kapani-paniwalang araw itong nangyayari sa harapan ko sapagkat kapag nandito po ako sa... Medyo naglalag mga kababayan yung video niya pero pakinggan lang natin yung sinasabi ni Robin Padilla. Davao, iba ang ambience. Wow. Ang nakikita mo lagi, pag-asa, pagbabago na nangyari. Hindi pagbabago na kwento. Kasi dito sa bansa natin, dalawa yun eh. Oo. Yung pagbabagong salita lang, saka yung pagbabagong nangyari. At dito po sa Davao City, nangyari ang pagbabago. Naniniwala kayo doon mga kababayan kasi yung tinutukoy ni Robin Padilla dito, yung pagbabagong salita lang, yun daw yung mga pangako. Kung lalaliman nyo yung pag-iisip mga kababayan, yun yung mga pangako ng mga politiko na napako na. Kasi nga, pagbabagong salita lang. Katulad nung salita niya mga kababayan, di ba kaya naman siya ibinoto ng sambayan ng Pilipino? Kasi lahat tayo nasabik dun sa sinasabi po niya na federalism. Di ba yan yung isinusulong niya nung siya ay tumatakbong kandidato sa pagkasenador? Ano yung sabi niya? Isusulong niya ang federalismo mga kababayan, ang federalism. Kaya nga siya binoto ng sambayan ng Pilipino. Kasi nga, pagka naisakatuparan kasi mga kababayan yung federalism, mas madaling makikita yung mga kurap at hindi na mga politiko. At makikita rin mga kababayan, yung mga lungsod at mga lalawigan na marunong mag-handle at maghawak ng pera ng taong bayan. Pero nakakapagtaka, ilang taon nang nasa posisyon etong si Senator Robin Padilla, nasaan na yung pangako mo na federalism? Kung ano-ano kasi yung pinaggagawa nyo po, dyan po sa Senado. Kaya yung mismong number one na plataforma at pangako ninyo sa taong bayan, hindi nyo na napagtuunan ng pansin. Ano po ngayon mga kababayan, ang tinutukoy niya naman daw dito na pagbabagong nangyari,
na nag-umpisa daw sa Davao City yung mga ginawa ni Duterte sa pamamagitan ng ano, pakinggan nyo mabuti. Yan po yung isang bagay na sa kwento po, no? Katulad ng sinabi ng aking mahal na kapatid na si Baste, si Mayor Baste. Sorry hindi ko agad nasabi yung Mayor Tol kasi magkapatid po kami niyan. Magkasama kami noong 2016 nung kami po yung nangangampanya. Tunay po yung sinabi niya. Tandaan po natin yun. Ideology. Ideology. Ang Davao City ay ideology. Bakit? Yung tagumpay, yung pagbabago, yung mukha ng ating Pangulong, pinakamagaling na Pangulo na dumating sa Pilipinas. Si Duterte daw ang pinakamagaling na presidente, mga kababayan. Sang-ayon ba kayo doon? Si Duterte daw ang pinakamagaling na Pangulo, sabi ni Robin Padilla. Kahit anong gawin nilang paninira, kahit anong gawin nilang kwento-kwento, walang naniniwala. Sapagkat si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay hindi isang kwento. Siya ay katotohanan. Nangyari. Tingnan niyo po. Ngayon, popular na popular si Trump. Pakinggan nyo. Pero pag titingnan mo si Trump, Digong. Kinokopya niya si Digong. Diba? Ano yung sabi ni Robin Padilla, mga kababayan? Tingnan nyo. Sikat na sikat daw. Popular etong si Donald Trump. Pero kung titingnan nyo daw si Donald Trump, kinokopya daw, mga kababayan, ni Donald Trump etong si Digong. Parang hindi naman. Senator Robin Padilla. Kasi nga, etong si Donald Trump, mga kababayan, kahit noon pa man, galit talaga sa fentanyl. Pero mga kababayan, yung kanya kasi, ang ginagawa kasi ni Donald Trump, kinakausap niya yung mga bansa na pinagmumulan nung fentanyl, mga kababayan, at ang ginagawa po ni Donald Trump, talagang idinadaan niya sa due process. Ano ba yung ginawa ni Duterte noon? Sa pagsugpo nila sa ipinagbabawal na bato. Kanino ba tumama yon? Sa mga mamamayang Pilipino na mga pobre na katulad natin, yun lang yung kinaya nila. Samantalang yung mga alleged drug lord na katulad ni Michael Yang, pinagbibigyan pa nila ng posisyon sa gobyerno. Ginagawa ba ni Donald Trump yon? Hindi, mga kababayan. So sa paanong dahilan kinokopya ni Donald Trump itong si Duterte? Napakalaki nga ng pagkakaiba nila. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ngayon lamang po, nung naupo siya, tingnan ninyo, sino ba ang Pangulo ng Pilipinas na pagkaupo, marami na kagad nangyari? Walang iba, kundi si Digong. Sino daw, mga kababayan, yung presidente ng Pilipinas na pagkaupo daw, marami na agad daw nangyari? Ang tinutukoy ni Robin Padilla dyan, yung mga sunod-sunod na patayan noong panahon ng Duterte administration. Siyempre, kay Digong nga talaga ang credit niyan, mga kababayan. Kasi nga yung kanilang war on drugs na isinagawa noong panahon ng Duterte administration, yung Davao model na ipinatupad sa buong Pilipinas, mga kababayan. Kaya nga sunod-sunod yung mga pangyayari nung siya ay naupo. Kasi sunod-sunod na mga pobre na mga katulad natin, na mga mamamayang Pilipino na mahihirap, ang binabawian ng buhay nung panahon niya. Samantalang habang nakaupo at nanunood, yung mga alleged drug lord na kaibigan, di umano nitong si Digong. Kaya nga, mga kababayan, ito kasi yung sinasabi natin. Mahirap pagluklok ng politiko na talagang may isa pang amo bukod sa taong bayan. Mahirap pagluklok ng politiko na iba ang sinasambat, hindi ang mamamayang Pilipino. Ang interes ay nasa kaalyado, hindi nasa taong bayan. Kasi pagka ang interes ay nasa kaalyado at may pinagkakautangan ng loob, puro papure ang sinasabi doon sa kanyang kaalyado at laging nasa sa isang tabi ang sa mamamayan. Diba, mga kababayan, tingnan nyo, puro papure ang sinasabi kay Duterte, samantalang hindi niya makwestiyon yung mga taong binawian ng buhay noong panahon ng Duterte administration. At pagpatuloy pa natin. Duterte! Duterte! Ang sarap isigaw. Bakit masarap isigaw?
Kasi may nangyaring maganda sa Pilipinas. Hindi po tayo pupunta dito ngayon kung hindi tayo naniniwala sa Duterte. Gastos nyo yan, di ba? Wala naman akong nilabas na pera dito. Gastos nyo lahat yan. Pumunta kayo dito, gastos ninyo. Maglalabas ka ba ng pera kung hindi mo mahal yung tao? Ako! Pakinggan nyo ha. Hindi ako lalayo sa batang asawa ko kung hindi dahil kay Mayor. Doon na lang ako sa bahay, ayos na ako doon. Ito, pakinggan nyo yung sasabihin nyo dyan, mga kababayan. Pero, tuwing may pagkakataon na makakapunta ako ng Davao, kumakaripas ako, tumatakbo ako papunta dito. Dahil isang bagay yun na nagpapalakas sa espiritu ko. Ano ba yung espiritu nyo? Iba-iba religion natin. May Muslim, Katoliko, may iglesia tayong kasama, meron po tayo kay Apostol, kay Apollo, kay Boloy, kay Pastor. Alam nyo, matagal ko na pong gustong dumalaw kay Pastor. Hindi ko alam bakit hindi kami magtagpo. Alam nyo, isang bagay po yan na kanina may nagsabi sa atin, yung speech ni Attorney Hillo. Napakaganda nung now weaponized daw. Totoo po yan. Alam nyo po ba sa Amerika ngayon, meron pong crackdown. Nag-utos po ang Pangulong Trump na itigil na yung persecution doon sa mga Christian, sa mga pastor, sa mga lumaban, doon sa mga panukala, mga ginagawa nila sa Amerika, patungkol doon sa mga pagkilala sa iba't ibang gender, sa pagtuturo sa mga eskwelahan ng gender, sa pagpapalakas ng abortion. Nagkaroon po yan at ngayon nagkakaroon ng investigasyon sa Amerika. Ibig pong sabihin, hindi lamang po sa Pilipinas nangyari yung pang-iipit kay Pastor Kibuloy. Naikwento ko po yan sa inyo dahil tandaan po ninyo. Eto, lagi nating tandaan mga kababayan, kaya etong si Pastor Kibuloy ay nagkaroon, etong si Kibulok ay nagkaroon ng kaso sa ibang bansa kasi may mga batang nagreklamo na inaabuso daw, di umano, nitong si Kibulok mga kababayan. Kaya po siya nagkaroon ng kaso mga kababayan sa ibang bansa at pinaghahabol ng FBI. Hindi po pinapersecute sa Amerika mga kababayan or sa ibang bansa etong si Kibulok. Kung hindi, meron po siyang kaso na dapat harapin po doon. Magkaiba kasi yung sinasabing persecution na iniipit at ginigipit doon sa tao na pinaghahanap ng batas dahil may mga taong ginawa ng mali. Magkaiba po yun mga kababayan. Si Pastor Kibuloy. Kasi ang pinalilitaw dito ni Robin Padilla, iniipit etong si Kibulok, pinapersecute at hinahabol. Mga kababayan, kasi pag sinabi mo kasing iniipit, yan yung taong walang kasalanan na ginigipit lang. Pagka sinabi kasi mga kababayan na hinahabol ng batas, kasi may nagawang kasalanan, may dapat siyang panagutan. Malaki pong pagkakaiba noon, wag natin baligtarin at wag nating baliin yung kwento, yung totoong kwento. Senator Robin, senador pa man din po kayo. Ba't parang ang hilig nyo po sa fake news? Ang nanatiling loyal at kailanman hindi bumaliktad kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yun po lang, wag lang natin kalimutan yun. Sapat na po yun. Tumayo si Pastor para sa pinakamamahal nating Pangulo. Wala pong sigurong makakatumbas ng tapang na yun. So kaya dapat palang iboto si Pastor Kibulok mga kababayan. Eto, lagi nyo tong iisipin yung sinasabi ni Robin Padilla. Kaya dapat ninyong iboto si Kibulok kasi tumayo si Kibulok para kay Duterte lang. Hindi para sa mamamayang Pilipino. Magkaiba yan ulit mga kababayan. Iba kasi yung kandidato na ang sinasabi, handa silang maglingkod. Ang hangarin nila ay para sa taong bayan. Iba naman yung kandidato na ikinakampanya ng kapwa niya kandidato at sinasabi na dapat niyong iboto etong si politikong ito kasi tumindig ito para kay Duterte. So ibig sabihin, kung iboboto ng taong bayan yan at mananalo yung politikong yan, yung interest niyan hindi para sa taong bayan, kung hindi para kay Duterte lang. Kasi nga,
etong si Kibulok, kaya dapat iboto kasi nanindigan para kay Digong at hindi para sa mamamayang Pilipino. So napakalaki ng difference mga kababayan kung iisipin po natin yung sinasabi dito ni Senator Robin Padilla. Kasi kaya niya sinasabi yung tungkol kay Kibulok dyan kasi nga alam natin mag-i-eleksyon at tumatakbong senador etong si Kibulok. So ngayon mga kababayan, dapat maging maliwanag sa inyong isipan na kung pipili kayo ng kandidato, dapat ang interes ay para sa sambayan ng Pilipino at dapat hindi dalawa yung boss, kung hindi, isa lang. Sino? Ang taong bayan at hindi si Digong. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Kung hindi, si Pastor Kibuloy. Ngayon, dapat magpapakilala lang ako kay Mayor. Ang sarap pala dito sa entablado. Pasensya na po kayo, nasarapan ako, Mayor, pero kasi po, tunay po yung aking sinasabi nila lagi sa Senado. Alam nyo, yan si Robin, wala naman alam yan. Totoo naman. Wala akong alam. Pero isa lang ang alam ko. Kita nyo mga kababayan ha, siya na mismo ang nagsabi. Kaya wag nilang sasabihin fake news yung sinasabi natin. Wait lang, balik natin ng konti. Sabi kasi ni Robin Padilla, sinasabi daw nila na wala daw siyang alam sa Senado. Sinabi niya mga kababayan, totoo naman daw. Wala naman daw talaga siyang alam sa Senado. So bakit kang tumakbong senador kung wala ka palang alam? Lahat ng ginagawa ni Mayor, Presidente Digong, yun ang sinusundan ko. Wait lang. Balik natin ng konti kasi may sinasabi siya dito Yan. Yan si Robin, wala naman alam yan. Totoo. Wala akong alam. Pero isa lang ang alam ko. Lahat ng ginagawa ni Mayor, Presidente Digong, yun ang sinusundan ko. Wala nang iba. Diba? Sabi nga nila, alam nyo, sabi ni Pangulong Trump nung kanyang proclamation, inauguration, sabi niya, it's a revolution of common sense. Alam nyo, i-rewind ninyo kung sinong unang-unang nagsabi niyan. Walang iba, kundi si Pangulong Digong. Common sense! So yung salita pa yung salita daw na common sense mga kababayan kay Duterte daw nang galing yon. Tapos nabanggit ni Trump, yun pala naging basihan ni ni Robin Padilla, kaya niya nasasabi na ginagaya ni Trump etong si Duterte mga kababayan. Kasi yun daw salitang common sense mga kababayan, kay Digong daw po nag-umpisa yon. Tapos ang pinakamasakla pa dito mga kababayan, siya na mismo ang nagsabi niya na wala siyang alam sa Senado. Tapos ang sinusundan niya lang, mga kababayan, ay etong si Duterte. Yung ginawa nitong si Duterte. So paano ka magiging lingkod bayan yan? Kung yung isang tao na iniidolo mo, isinusulong ng taong bayan na mapa-impeach. So paano ka magiging senador ng bayan yan? Kung wala ka parang sariling kaalaman para tulungan ng taong bayan at pagsilbihan ng taong bayan bilang isang senador. So sa madalit salita mga kababayan, nabudol tayo noong 2022 na bumoto dito kay Robin Padilla dahil sa pangako po niya na federalism na hindi naman nangyari mga kababayan. So ngayon, yan ang iginigit niya. Kaya pala sinasabi niya palagi na ginagaya ni Trump eto daw si Duterte kasi lagi daw binibitawan yung salitang common sense na si Digong daw ang unang nagsalita. Ipagpatuloy pa natin. Hindi nyo na kailangan ng matatalino. Ang common sense lang. Alam lang natin ang tama at ang mali. Yun lang. Sundan lang natin yung disiplina Duterte. Wala nang iba. Wala. Ano ba ang minahal ng taong bayan kay Digong? Ano ba? Yung disiplina. Sumunod ang Pilipino. Pati kriminal na katulad ko, sumunod. Natakot. Kasi kung ano yung sinasabi ni Digong, nangyayari. Ginagawa niya, hindi bolero. At yan po yung mga senador na ito. Bigyan na lang po niyo ako ng ilang minuto. O yan ha. Philip Salvador, Kibulok, Marculeta, Ronald Bato de la Rosa, Bongo, Jamie Bondok. Yan mga kababayan, tandaan niyo yung mga pangalan na yan na hindi niyo iboboto pagdating ng Mayo 12. Kasi pag may mga nanalo dyan,
asahan nyo na mga kababayan, malabo nang ma-impeach etong si Sara Duterte. At ang isa pa dyan mga kababayan na nakakapagtaka, kung makikita nyo si Vic Rodriguez, puro pagtatanggol kay Duterte ang ginagawa. Pero bakit wala si Vic Rodriguez dito? Bakit hindi man lang isinama kahit saling pusa sa pangangampanya ni Digong etong si Vic Rodriguez? Diba akala ko ba kakampi nyo si Vic Rodriguez, bakit hindi nyo man lang isinama dyan? Hindi na kayo naawa doon, puro pagtatanggol yung ginagawa sa inyo. Diba? Puro paninira sa gobyernong sinasabi para lang mailihis yung issue at huwag kagalitan ng mga Duterte ng taong bayan. Diba mga kababayan, tapos makikita ni Vic Rodriguez, wala siya sa line-up ng mga senador na ipinopromote ni Digong at ng PDP. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Ito para maipakilala lang. Sandali na lang po ito. Alam kong sabik na po tayo madinig yung ating idol, pero campaign manager ako baka mapagalitan ako. So iba na yan. Kung makikita nyo, siguro cut na natin dito, ina-announce niya yung mga senador na tatakbo. Pero mga kababayan, yung mga ipinakita ko sa inyong senador kanina, may isa lang na manalo dyan. Alam nyo, yung interest ng mga yan ay puro kay Duterte. Ano po? Kasi nga, utang na loob nila mga kababayan yung pagkapanalo nila Utang na loob nila kung bakit sila tumatakbo ngayon. Ano po, dyan sa posisyon ng pagiging isang senador. Kaya nga, mas mabuti mga kababayan, kung ako ang tatanungin, kaysa magluklok ako ng mga DD at mga nagpapanggap na pro-administrasyon ng mga politiko, mas pipiliin ko pa na magluklok mga kababayan ng mga dilawan kaysa dito sa mga ito. Ano po, kasi mga kababayan, at least yung mga dilawan, pag pinag-usapan yung impeachment about kay Sara Duterte, ay alam nating uusad. Pag itong mga ito, pag pinag-usapan yung impeachment about kay Sara Duterte, sa tingin nyo uusad kaya? Hindi. Kasi mga kababayan, unang-una, ang interest ng mga yan, para kay para kay Sara, para sa mga Duterte. Kaya nga mas gugustuhin ko pa na magluklok ng dilawan kasi alam ko may mangyayari kapag pinag-usapan at pinagbayad itong mga ito kaysa sa mga pro-China katulad ng mga ito. Ano po, so maliwanag naman, mga kababayan, na sinasabi ni Robin Padilla na bukod sa pinakamagaling daw na presidente, itong si Duterte, ginagaya daw ni Donald Trump ang diskarte nitong si Duterte dahil daw sa salitang common sense. Yan yung sinasabi mga kababayan ni Robin Padilla. At maliwanag din naman na inaamin ni Robin Padilla na wala po siyang alam sa pagiging isang senador. Inaamin niya yan. Mga kababayan, hindi po yan fake news. Ano po, so ngayon, kayo, ano po masasabi nyo mga kababayan? Hingil po dyan sa balita pong yan mga kababayan. At speaking of impeachment, nitong si Sara Duterte, malapit nang umusad mga kababayan. Kasi nga, ayon po dito sa nakita nating balita, 56 minutes ago, eto daw pong impeachment complaint versus BP Sara Duterte ay itatransmit na mga kababayan sa Speaker Office or sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez. So, ibig sabihin mga kababayan, pag itinransmit na sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez at napag-aralan ito ng House Speaker mga kababayan, malaki ang tsansa na umusad na po ito at pag-usapan. So, siguro tingin ko dito, mas mapapagtuunan ito ng pansin at mas mapapag-usapan po ito after election mga kababayan. Para nang sa ganun, mahaba-haba po yung panahon na gugugulin at sasakto dito po sa usaping ito. Ano po ito, pagpakinggan po natin. Rosalie, sa oras na maitransmit na sa Office of the Speaker itong 3 impeachment complaints laban kay VP Sara, ano na ang susunod na mangyayari? Ella, wala pa ring 4th impeachment complaint hanggang ngayon. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, nagbigay na siya ng sapat na oras para intayin ito ngayong linggo. Ay balak niya nang i-transmit ang unang 3 impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay ito ng kwestiong paggasto sa confidential funds ng Vice Presidente. Oras na ma-i-transmit sa tanggapan ni Speaker Romualdez, kailangan na itong maisama sa order of business sa loob ng 10 session days. Kasunod nito, i-refer na ang impeachment complaint sa Committee on Justice sa loob ng 3 session days. Pakinggan natin ang pahayag ni House Secretary General Reginald Velasco. I think eto yung mga nagsasabi dyan na hindi na napapag-usapan ng impeachment, ang lamig na, wala nang magiging impeachment, makakatakbo na itong si Sara, magiging presidente. Nagkakamali kayo dyan. Kahit kailan, hindi hahayaan ng gobyernong ito
na hindi masunod ang gusto ng mamamayang Pilipino at interes ng taong bayan. Lagi pa ring nakatutok ang gobyerno natin ngayon sa kagustuhan ng taong bayan at ipinaglalaban na interes ng mamamayang Pilipino. Hindi nyo ba napapansin sunod-sunod ang mga rally ngayon? Especially yung rally ng mga pro-impeachment na dapat na ang sinisigaw dapat daw ma-impeach etong si Sara Duterte, mga kababayan. So ngayon, hindi naman pwedeng baliwalain yan ng ating gobyerno. Kaya nga mga kababayan, eto na yung isang patunay na malapit ng umusad. Etong impeachment mga kababayan laban po kay Sara Duterte. Ano po, ipagpatuloy pa natin. We have given them enough time, so we will have to transmit the impeachment complaints within this week. Hanggang February 7 na lang ang sesyon ng Kongreso bago mag-break para sa election season at muli nang babalik sa June 2, 2025. Nang tanungin naman ng House official kung wala na bang pag-asang umusad sa 19th Congress ang mga reklamong ibig magpatalsik sa pangalawang Pangulo, ang tugon ni Secretary General Velasco. Hindi naman kasi nga anytime, 1/3 of the members can endorse it, can sign a complaint in my presence, and then diretso yun sa Senate. Hindi na dadaan sa Committee on Justice. Nagsagawa na ng kilos protesta ang iba't ibang grupo noong nakalipas na Biyernes upang ipanawagan sa Kongresong aksyonan ang impeachment complaints laban kay VP Duterte. Balik si Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Diba, sinagot mga kababayan nitong mga taga-kamara na anytime pwedeng umusad yan. Lalo na mga kababayan kung makakakuha yan ng pagsuporta sa mga kongresista na 1/3 na pagsuporta mga kababayan. Automatic, talagang may endorso yan papuntang Senate. Kaso ang tanong dito mga kababayan, kung ipagpalagay natin nakapasa yan sa Kamara, sa Senado, tingin nyo papasa kaya yan? Kaya nga kung titingnan natin mga kababayan, yun pa nga lang na pagpirma ng mga senador o pagpayag ng mga senador na bigyan ng citizenship yung mga Chinese mga kababayan, halos iisang senador lang yung nagno. Paano pa kaya kung ang pag-uusapan na ay impeachment itong si Sara Duterte? So malaki ang posibilidad mga kababayan na si Senator Risa Hontiveros lang yung pumabor na ma-impeach itong si Sara dyan po sa Senate. At yung mga nakaupong senador na iba, magno na ma-impeach itong si Sara. Kaya nga kung titingnan natin mga kababayan, much better na tapusin muna yung eleksyon para mas umusad na. Ano po, etong impeachment na ito, laban po kay Sara Duterte. Kasi nga mga kababayan, hindi natin alam na yung iba mga nakaupo dyan sa Senado, mga pro-Duterte pa rin. Ano po, at yung iba na mga tumatakbo ngayon, mas marami ang pro-Duterte kaysa po sa pro-mamamayang Pilipino. Kaya dapat maging matalino kayo sa pagluklok ng mga kandidato at mga politiko. Piliin ninyo yung papakinggan ang hinanain ng mamamayang Pilipino, hindi po ang hinanain ng mga Duterte. Kasi mga kababayan, pag hinanain ng mga Duterte yung pinakinggan, patay. Kawawa ang taong bayan. Kaya dapat, maging matalino po tayo sa darating na eleksyon. Ano po, wag tayong magtiwala dun sa mga pro-China na nagpapanggap na pro-Pilipinas.